Nakakagulat 'no? Bakit kaya naging ganito ang itsura ni Doc Willie Ong? Kung titingnan mo dito, malusog at masiglang-masigla siya. Pero dito, bakit bigla siyang nangayayat? So, panoorin natin yung kanyang totoong revelasyon. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerve. Yun yung nagpa-rare sa kanya. Wala kaming diet. Saan ko nakuha to? Think stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Wednesday, chemo na agad ako. Disclaimer muna tayo. Hindi po ako doktor, but I'm a registered nurse here in the Philippines. And kaalyado namin ang mga doktor kasi kami yung nagka-carry out ng orders nila. O, di ba? And I'm also very thankful kasi, ayun, Doc Willie Ong gave permission sa mga ibang content creators na i-share yung video niya for the purpose of awareness, para malaman natin kung ano nga ba yung sakit na cancer, such as i-discuss din natin yung warning signs, yung mga complications, side symptoms, ganyan. So, eto na, yung kondisyon ni Doc Willie Ong. Merong rare type of cancer si Doc Willie Ong. Kaya, grabe yung itsura niya ngayon, yung pagbabago ng itsura niya. Dahil apektado siya ng sakit na cancer. Tignan ulit natin yung cancer na tumubo sa katawan ni Doc Willie Ong. So makikita nyo, medyo parang malaki, no? So base sa scan yan, makikita nyo yung bukol, tapos yung may arrow dyan. So yan yung cancer na tumubo. And yung location ng cancer niya ay hidden behind his heart and in front of the spine. So habang lumalaki yung cancer na yan, naiipit yung surrounding tissues tsaka yung organ. So yung mga dyan is yung superior vena cava na nabanggit niya, yung esophagus, yung stomach, pati yung heart. So nagkakaroon siya ng pressure at nag-i-increase yung pressure while the cancer is growing inside his body. And yung size ng cancer na yan ay 16 by 13 by 12 centimeters. So, medyo malaki talaga yung nag-grow na cancer na yan. Kaya, syempre, may nararamdamang kirot, nawawala ng ganang kumain, tapos weight loss, nang hihina, mga ganyan na symptoms talaga kapag cancer patient ka na. Bilang isang RN, mag-share din ako tungkol sa warning signs of cancer na share din ni Doc Willie Ong sa kanyang mga vlogs. So, eto. Meron dito yung acronym na Caution App. Kaya, simulan na natin. Ito yung changes in bowel or bladder habits. Alam niyo na yan kapag medyo kakaiba yung pagbawas mo. Letter A, a sore that does not heal. Yung nagkaroon ka ng singaw na hindi pa nag-heal ilang weeks na. Then unusual bleeding or discharge, yung parang may bleeding na sa pagbawas mo o kaya akala mo menstruation mo pero hindi pa pala. Letter T, thickening of lump. Usually dito sa breast o kaya sa iba't ibang part ng katawan mo, alam mo na, magpa-check up ka na. Letter I, indigestion or difficulty of swallowing. Kapag may nararamdaman ka na parang kakaiba tapos ilang weeks na or months, pa-check up mo na yan. Obvious change in warts or moles. So kapag nakikita mo na parang bigla may tumubo tapos naging parang warts, ayun, i-check mo na yan. And then nagging cough or persistent hoarseness na hindi nawawala yung ubo mo, ilang weeks na, ilang months na. So, sus, pa-check up mo na yan. And then unexplained weight loss, na biglang bumagsak yung weight mo, tapos biglang nanihina ka, tapos wala ka din appetite, yung mga ganon. So, magpa-check up ka na, lalo na kapag sobrang kakaiba yung pag-weight loss mo, no? And then, pernicious anemia. So, this is a type of a blood-related problem wherein, alam mo yun, kulang ka sa RBC, so nagkakaroon decrease ng hemoglobin, nagkakaroon ng decrease ng oxygen. So, ayun, medyo technical yung term niya, kaya kung ito yung parang kulang ka sa dugo, no? Kulang ng production ng vitamin B9 and B12 para mag-mature sana yung red blood cells mo. So, ayun, nagkakaroon ng problema doon sa
red blood cells mo mismo. So kapag meron kang mga nakitaan na signs, na warning signs dito, magpa-check up ka na. Pero paano nga ba nagkaroon ng rare form of cancer si Doc Willie Ong? Sa ngayon, wala pang exact na known kung bakit nagkaroon, pero there are modifiable factors to consider. Nabanggit ni Doc Willie Ong na yung ilan ay na-stress talaga siya. Stress talaga, yun yung isang factor. Then, pwede yung sabihin natin yung diet, na syempre hindi natin tinitignan yung or kinokontrol yung pagkain natin, tapos sedentary lifestyle, ayan. And then yung iba, smoking, drinking, alcoholic beverages, mga ganyan. So yan yung mga possible modifiable factors na pwedeng i-connect kung bakit nagkaka-develop or nagkakaroon ng higher risk of cancer doon sa mga patients with cancer. Ilan sa mga effective management sa mga patients with cancer ay ito yung tinatawag nilang radiation therapy, tapos chemotherapy, yung iba surgical procedure for the removal of yung mga growth, and then medication, tapos rest, mga ganyan, and then syempre pakinggan na lang natin yung mga iba pang further advice ng mga doktor natin. At tungkol naman sa update sa chemo ni Doc Willie Ong, nag-post po siya, sabi niya, I lost 50% of my hair post-chemo. I lost 22 pounds from 167 to 145 pounds today. My second chemo will be next week. There is 3/10 cancer pain, so we will know if treatment is working with repeat PET scan in 2 weeks. So maraming session tong cancer na to, no? Depende sa progression, depende sa prognosis, depende sa reaction ng katawan ng isang pasyente. Pero let us hope and pray na sana malagpasan ito ni Doc Willie Ong para naman maipagpatuloy niya ang kawang-gawa niya bilang isang medical practitioner and bilang isang content creator na sinishare niya ang kaalaman niya para sa atin. Kaya follow me na lang sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Here it is. And syempre sa YT, FB, TikTok, Twitter, Threads. So thank you so much. Always remember na pahalagahan ang health natin. It's because minsan lang tayo mabuhay dito sa mundo. Okay, so thank you guys for watching. Have a nice day.